sama-sama tayong magiging sarakli. Karumal-dumal ang pagkamatay ng isang babae na pinalakol sa ulo sa Tanay Rizal. Suspect sa krimen ng kanyang asawa na natagpuan ding patay. Saksi, si EJ Gomez. Wala ng buhay at wala na ring saplot pang itaas ang 37 anyos na babae nang matagpuan sa kanilang bahay sa Tanay Rizal kahapon. Ayon sa pulisya, pinalakol ang biktima. Ang 45 anyos naman niyang asawa, wala na ring buhay malapit sa kanya. Sa investigasyon ng Tanay Police, nadiskubre ang nangyari sa mag-asawa na bumisita roon ang ina ng lalaki. Humingi siya ng saklolo sa kapitbahay at saka nagsumbong sa mga pulis. Batay sa pahayag ng isang saksing minor de edad, nangyari ang pagpatay sa babae nitong Sabado. Ang sospek, mismong mister na kalaunay nasawirin. Selos ang sinisilip na posibleng motibo sa krimen. Narinig niya nga na may dalawang sa loob ng bahay na nag-aaway. Yung babae ay nakikiusap na tama na. At saka yung narinig naman ng bata doon sa lalaki is linoloko mo ako. Then nakarinig siya ng kalabog, yung malakas. Then tumigil. Ayon sa pulisya, hiwalay na ang dalawa. Naroon lang daw ang babae para manghingi ng sustento para sa kanilang 6 na anak. Narecover ng pulisya sa tabi ng babaeng biktima ang palakol na nasa 24 na pulgada ang haba. Ayon sa pulisya, hindi na nagpasyang ipa-autopsy ng mga kaanak ang mga labi ng mag-asawa. Ako si EJ Gomez, ang inyong saksi. Naglabas po ng precautionary hold departure order ang Sandigan Bayan laban kina dating Senate President Cheese Escudero at sa negosyanteng si Maynard Ngu. Kasunod po yan ang hiling ng Office of the Ombudsman sa paniwalang maaari nilang takasan ang mga inihahandang kaso laban sa kanila kaugnay ng flood control controversy. Saksi, si Maki Pulido. Dininig kanina ng Sandigan Bayan 6th Division ang hiling ng Ombudsman na maglabas ng precautionary hold departure kina Senador Cheese Escudero at negosyanteng si Maynard Ngu. Naniniwala raw ang Ombudsman na flight risk o maaaring takasan ng dalawa ang mga posibleng kaso laban sa kanila kaugnay ng flood control scandal. At ngayong araw din, naglabas ng precautionary HDO ang Sandigan Bayan. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ni Escudero at Ngu. Nauna namang naglabas ang Sandigan Bayan 7th Division ng precautionary HDO laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Noong nakaraang linggo, naglabas si Romualdez ng video message kung saan itinanggi niyang siya ang mastermind sa issue kaugnay ng budget. How can I be the mastermind? I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. Plano ng Senate Blue Ribbon Committee na imbitahan siya ulit sa pagdinig. Dapat yung pinahayag niya sa kanyang video post, sana kung sa Blue Ribbon yon natanong siya ng mga members kung ano yung tinutukoy niya. Kung kanino pinapatungkol yung mensahe, yun ang gusto natin malaman. Kasi pag sinabi mong I will not go alone o go down alone, may ibig sabihin yun. Para meron siyang sinasabi na meron siyang pwedeng implicate. 2 beses nang hindi sinipot ng dating speaker ang mga naunang pagdinig. Matagal na ring hiling ng dating Blue Ribbon Committee Chairman na si Senador Rodante Marcoleta na mapaharap si Romualdez sa komite. Hindi niya dinina yung kanyang involvement. Malinaw yun. Okay. Alam niya kasama siya. Hindi nga lang ako ang mastermind, sabi niya ganon. Dapat siyang ipatawag ngayon. He's ready to talk. Magtawag ka na. Hindi ko maintindihan talaga kung ano gusto gawin ng chairman ng BRC. Sagot ni Lacson na chairman ngayon ng komite, simulat sa pool may interparliamentary courtesy sa pagitan ng Kamara at Senado. Kaya kung di magkusang dumalo ang isang kongresista, idinaraan sa House Speaker ang imbitasyon na 2 beses na nilang ginawa.
Dagdag pa ni Lacson, mas mainam kung dumalo si Romualdez pag nandito na si dating Congressman Zaldico na dawit din sa flood control scandal. Gayon din ang 18 nagpakilalang security aides ni Ko na nag-deliver umano ng male-maletang pera, pati si Orly Gutesa na isa sa mga nagdawit kina Romualdez at Ko sa issue. Sakaling umabot kay Pangulong Bongbong Marcos ang ebidensya, Kung sa kanya papunta ebidensya, wala tayong magagawa kung aabot sa kanya. Pero yung salaysay ni Zaldico, walang evidentiary value yun eh. Kasi hindi man under oath yun eh. Nagsalaysay siya sa Facebook eh. hindi pa mai-report sa plenaryo ang partial committee report na hinihingi na rin ng ombudsman dahil kulang pa ang pirma. Ang isang pwedeng gawin niya, maglabas na lang ng chairman's report. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Wala pang El Nino pero natuyo ng ilang ilog, sapa at mga pananim sa ilang bahagi ng bansa dahil sa matinding init. At sa Cotabato City, kailangan ng magrasyon ng tubig. Ating saksihan. Nangamatay na ang ilang isda dahil sa matinding init at pagkatuyo ng ilang sapa sa Kasiguran, Aurora. Sa Puerto Princesa, Palawan, excited pa naman sanang maligo sa ilog ang grupo ng magkakaibigang may bit-bit pang baon pero wala na itong tubig ng datnan nila. Ano gagawin natin? Itinuloy na lang daw nila ang picnic sa gilid. Natuyo na rin ang ilang sapa sa Bulan, Sorsogon. Hindi tuloy makalublob sa tubig ang mga kalabaw para sana'y maginhawaan sila. Sa Isabela na mahigit isang buwan nang nasa ilalim ng state of calamity, maaaring mabawasan ng hanggang 50% ang ani ng mais dahil sa patuloy na pagkatuyo ng mga pananim. Ayon sa DSWD, namahagi na sila ng tig 10,000 pesos na emergency cash transfer sa 12,000 magsasaka sa probinsya. Idineklara na rin ang state of calamity sa Cagayan dahil sa mahigit 10 bilyong pisong halaga na idinulot ng pinsala ng matinding init sa agrikultura. Nagkabitak-bitak din ng lupa sa malalawak na palayan sa Mlang, Cotabato. Pangamba ng mga magsasaka baka hindi sila makapagtanim hanggang sa susunod na cropping season kapag nagpatuloy pang mailap ang pag-ulan. Sa Cotabato City, araw-araw ang pag-iikot at pamamahagi ng tubig sa iba't ibang barangay hanggang May 10. Sa Maynila, iniutos ang pagsasagawa ng misting operations sa iba't ibang lugar para makatulong na ibsan ang matinding init. 15 lugar sa Luzon ang nakararanas ng drought ayon sa Pag-asa. Drought ang tawag kapag 60% na mas mababa ang mga pag-ulan sa loob ng 3 sunod na buwan. Dry spell at dry conditions naman ang nararanasan sa ibang lugar kung saan 21 to 60% na mas mababa ang pag-ulan kumpara sa karaniwan. Hindi pa ito dulot ng El Nino ayon sa Pag-asa pero maaring magtuloy-tuloy hanggang sa mga susunod na buwan. Ngayon po, meron na tayong 79% chance na magkaroon po tayo or mapunta po tayo sa El Nino sa mga susunod po na buwan. Most likely by June, July at August po. Ayon sa Malacanang, handa ang iba't ibang ahensya na tumugon sa banta ng El Nino. Inatasan ang National Irrigation Administration na tukuyin pa ang mga lugar na maaapektuhan ng kakulangan ng tubig. Nandiyan din po ang detalyadong mapping ng mga rain-fed at sahod ulan na sakahan. At sa panguna po ito ng PhilRice, katuwang ang Bureau of Soils and Water Management. Pati po ang mga DA Regional Field Offices ay natasan ng bantayan palalo ang mga vulnerable areas batay sa historical El Nino data. Base sa forecast ng Pag-asa para bukas, 13 lugar sa bansa ang maaaring makaranas ng danger level na damang init. Pinakamataas ang forecast na 44 degrees Celsius sa Sangli Point, Cavite City. Ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. May dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Halos 13 piso ang rollback sa kada litro ng diesel at mahigit 15 piso naman sa kerosene. Pero ang gasolina tataas ng 53 sentimo kada litro. Pagtitiyak ng Energy Department, may sapat na langis ang bansa. At nakarating na po sa Pilipinas ang 4 na shipment ng diesel na katumbas ng 178 million liters na nakuha sa pamamagitan ng Philippine National Oil Company. At dahil dito, nasa 54 na araw ang buffer stock ng diesel sa bansa. Nakikipag-ugnayan po ang DOE sa mga oil company para hindi sumobra ang mga order. Pinayuhan po ng ilang LGU ang kanilang mga residente na magsuot ng face mask dahil sa usok mula sa Navotas Sanitary Landfill na mahigit 2 linggo nang nasusunog. Umabot na usok sa Maynila, sa Pasay, pati na sa Makati City. Ating saksihan.
Patuloy ang pagliyab at paglabas ng makapal na usok sa dating Navotas Sanitary Landfill. Mahigit 2 linggo nang nakalipas mula nang magliyab yan. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ito tuluyang naaapula. Dahil dito, patuloy ring naapektuhan ng mga residente na tinitiis na lang ang nalalanghap na usok. Talaga nung una, tumasakit yung dibdib ko talaga. Pero sa ngayon, parang unti-unti nang naaano. Nasasanay na kami. Apektado rin ng usok ang Barangay Binuangan at Salambao sa Obando, Bulacan. Umaabot na rin ito sa mga lungsod sa Southern Metro Manila gaya sa Pasay City na kapansin-pansin ang makapal na usok kagabi. Kaya nagbabala ang Pasay City DRRMO sa kanila'y poor air quality dala ng usok galing sa landfill. Sama ng amoy. Parang amoy, hindi mo malaman parang basura na may kasamang kuryente. Masakit sa lalamunan at sa baga Pati sa Makati City, umabot sa very unhealthy to emergency level ang kalidad ng hangin ayon sa kanilang DRRMO. Kala nga ng mga tao dyan, sunog Yung dyan sa LRT, landfill pala yung galing. Medyo masakit din sa mata. Naitala rin ang very unhealthy na kalidad ng hangin sa maraming air quality sensors sa Maynila maghahating gabi. Posible raw itong dulot ng usok galing sa landfill na sinabayan ng hangin papunta sa Maynila at iba pang karatig na lungsod. Ayon kay Navotas Mayor John Ray Tiangco, bumuti na ang kalidad ng hangin itong mga nakaraang araw. Nagkataon daw na nagbago ang direksyon ng hangin kagabi at ngayong araw, kaya naapektuhan ng mga kalapit na lungsod. Sa ngayon, hindi pa raw nakikita ng LGU ang pangangailangan na magdeklara ng state of emergency sa Navotas. Base na rin daw yan sa rekomendasyon ng NDRRMO. Ayon sa Navotas City LGU, natabunan na ng lupa ang halos kalahati ng nasusunog na bahagi ng landfill. Katuwang nila ang Japan International Cooperation Agency o JICA, DPWH, Office of the Civil Defense at iba pang ahensya ng gobyerno para maapula ang sunog. Sabi ng DENR, may direktiba ang Environmental Management Bureau sa mga regional director na i-require sa landfill operators ang pagbuo ng contingency plans. Extreme heat nowadays, we can anticipate that not only for landfills but also for grass and forest fires which have been occurring consistently. Ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Iginagalit po ng ilang customer na Meralco ang mga sinasalong bayarin sa bill ng kuryente. Ilan po sa mga yan ang systems loss charges o yung pong kuryentong nawawala dahil sa transmission o di kaya nanakaw. Pati na ang buwis at mga subsidiya para sa senior citizen at benepisyaryo ng 4Ps. Ayon po sa Meralco, hindi na bagong singil ang mga ito at hindi rin daw sa kanila napupunta. Hindi ito mga bagong charges. Napansin namin na sinasabi na surprise daw sila na itong charges, hindi ho ito bago. Tulad po ng universal charge at ng lifeline subsidy rate, higit na 2 dekada na po sila nasa bill. The lifeline rates and then the UCME these are programs. This is by law. These are charges in accordance with the law. Meron dahil tayo sa IPIRA, no? The wisdom under IPIRA is that we all contribute a small amount to get electricity into these islands na hindi naabutan ng grid. Tumaas din po ngayong Abril ang generation charge na bumubuo naman sa mahigit kalahati na electricity bill pati na ang transmission charge. Hindi pa raw kasama sa dagdag singil ngayong buwan ang posibleng epekto ng krisis sa langis. Punsod po ng gulo sa gitnang silangan. Posible raw yung maramdaman sa Mayo. Binasag po ang bintana at sinaksak pa ang gulong ng isang pickup sa Makati City. Nasangkot umano sa hit and run ang pickup at hinahabol pala ng mga motoristang nabangga nito. Saksi si Marisol Abduraman. Ikinabahala ng marami ang tagpong ito na nangyari pa naman sa gitna ng kalsada. Basag ang bintana ng pickup truck kung saan may pinapababa ang isang naka-helmet. Habang ang isa pang naka-helmet biglang lusob sabay saksak sa mga gulong ng pickup. Maya-maya pa, makikitang may dala palang baril ang lalaking kumakatok sa loob habang pilit na may iniaabot ang nakapasok niyang braso. Nakaresponde sa lugar ang mga pulis, kaya natigil ang komosyon at bumaba na ang driver ng pickup. Ayon sa Makati Police, nangyari ang insidente sa Chino Roses Extension sa Barangay Magallanes sa Makati. Pero paglilinaw ng Makati Police Chief, karambola ang mitya ng insidente.
Yung video circulating online was a vehicular accident. Hindi po siya not a robbery, hold up, or a road rage incident. Nakuha na ng CCTV ang pagbangga ng pick-up sa isang kotse na bumangga tuloy sa isa namang motorsiklo. Pero sa halip na tumigil ito, tinakbuhan umano ng pick-up ang mga biktima. Nabangga rin siya. No. Yung kotse may nabangga rin. Sa pagtakas, may nabangga namang isang SUV sa isa pang bahagi sa Makati, bagaman wala nang kuha sa CCTV. Bumaba na po yung driver, and then nabanggit na po, na turnover na sa Makati, and then eventually po, tinurnover namin sa Taguig. Agad nagsagawa ng backtracking ang Makati Police at natukoy ang lahat ng nasa video, kaya personal na pinuntahan ng hepe ng Makati Police. Lumutang tong isang lalaki, yung nagsaksak ng gulong, which is kamag-anak po na nabangga. Kita naman natin yung susi yung sinasaksak na yung gulong. Bakit naman siya nanaksak ng gulong? Yung I think yung galit. Voluntaryo umano itong nagpunta sa mga otoridad at ipinakita pa ang susi na ginamit sa pananaksak ng gulong. Tukoy na rin ng Makati Police ang isa pang nakita sa video na may baril. Isa rin ito sa humabol dahil nabangga rin daw ng nasabing pick-up. Nakausap na raw ng mga otoridad ang driver ng pick-up. Ang sabi raw nito sa kanila, kaya niya tinakbuhan ang kanyang mga nabangga sa takot na kuyugin siya. Natakot lang daw siya. Nataranta po siya, iniwan niya yung mga nabangga niya. Nagkaroon na raw ng pag-uusap ang mga sangkot sa insidente. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. 6 na personalidad ang sinampahan ng reklamo ng mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manny Scarpio. Dahil po yan sa paglalabas ng financial transactions ng second gentleman sa impeachment hearing. Git po ng chairperson ng House Committee on Justice na kabilang sa inireklamo, wala po silang nilabag na batas. Saksi si Jonathan Landal. Mismong si Second Gentleman Attorney Manny Scarpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, ang humarap sa media para ipakita ang isinampa niyang reklamo laban sa mga naglabas ng kanyang mga financial transaction sa impeachment hearing noong April 22. Pero hindi siya tumanggap ng mga tanong. Maraming salamat po. Nandito po kayo. Yung mga questions po ninyo, kay Attorney Danao na lang po siya sasagot. Maraming salamat and God bless us all. Thank you po. Inirereklamo ni Carpio sina Bangko Central Governor Eli Remolona, AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura at mga kongresista ng House Justice Committee na sina Jervy Luistro, Percival Sendanya, Shel Jokno at Leila de Lima. Ang alegasyon ni Carpio, nilabag ng mga nabanggit na opisyal ang Bank Secrecy Law, AMLA o Anti-Money Laundering Act at ang Data Privacy Act nang illegal umanong ilabas ang AMLAC report ng kanyang mga bank transaction. Iginigit ni Carpio ang Section 8 ng AMLA na nakasaad na ang AMLAC at sekretariat nito ay dapat protektahan ang mga impormasyong kanilang natanggap o na proseso at hindi dapat ilabas sa anumang paraan. Kung gusto nang usisain yung mga bank reports, bank information, meron namang paraan sa batas. Diba? Pero ang sinasabi namin, yung AMLA mismo, hindi pwede maglabas ng kahit anumang informasyon na nakuha nila galing sa mga bangko. Pero giit ni House Justice Committee Chair Representative Jervy Luistro, hindi naman bank records ang inilabas kundi AMLAC report. Ang nire-report po ng AMLAC is not bank account. Ang inire-report po ng AMLAC are covered transactions and suspicious transactions aligned to the mandate of the Anti-Money Laundering Act. Ang coverage ng bank secrecy are banks and bank records and government and bank employees and officials. We did not subpoena them. Exempted rin daw ang impeachment proceedings kaya wala silang nilabag na batas. Sabi naman ni De Lima, ang pagsasampa ng reklamo ni Carpio ay pag-amin na mayroong kahina-hinalang bilyong-bilyong pisong halaga ng bank transactions na inireport ng AMLAC sa impeachment hearing. Bagay na itinanggi ng abogado ni Carpio. Sa pag-uusap namin ni Attorney Carpio, he vehemently denies having 6 billion ba yun o 3 billion? He vehemently denies that. Git ng kampo ni Carpio, bakit ito isinasama sa impeachment proceedings gayong pribadong individual naman ito? Si Attorney Carpio, hindi naman siya politiko. Bakit kailangan mo pang usisahin ng tax returns niya at saka kanyang mga bank transactions, di ba? It's a fishing expedition. Well, he is married to the Vice President. Their properties are communal in nature. So there should be every reason to look into the
the properties of both spouses. Kino-question naman ni Jokno at Didima kung bakit sila ang sinampahan ng reklamo, gayong buong committee naman ang bumoto para ilabas ang AMLAC report. How can we be singled out as individuals when ang nag-action doon sa subpoena ay hindi naman kami bilang mga mismong representante, kundi yung buong Committee on Justice. Sila po yung nag-udyok na ilabas. Di ba sila yung nag-motion, sila yung nag-second demotion, at pinirmahan yung subpoena. Na dahil dun sa pinirmahan nilang subpoena, nilabas naman ng AMLAC. So yun po yung kaso namin. Nabisto kasi, ganyan naman ang mga Duterte, di ba? Kapag sila ay nahuhuli, nabubuko o nasusukol, tatakbo sa korte. Sabi naman ng Bangko Sentral, sasagutin ng BSP Governor ang reklamo ni Carpio sa tamang forum kapag nakakuha na sila ng kopya nito. Pero iginit nilang ginagawa lang nila at ng AMLAC ang kanilang mandato na naaayon sa batas at due process. Sabi ng kampo ni Carpio, sinubukan pa nilang pigilan ang paglabas ng AMLAC report sa impeachment hearing nang sumulat sila sa AMLAC noong April 16 bago pa maglabas ng subpoena ang Justice Committee, pero walang nangyari. Kinuna namin ang pahayag ang AMLAC pero wala pa silang tugon. Samantala, sabi ni Attorney Peter Danao, ibinasura na ng korte sa Quezon City ang hiling nilang TRO o Temporary Restraining Order laban sa pagsisiwalat sa ITR o Income Tax Returns ni Carpio. Pero inapela na nila yan para subukan pa rin pigilan ang posibilidad na ilabas sa selyadong kahon ang ITR ni Carpio sa Miyerkules. Sa kabila ng reklamo laban sa ilang kongresista, tuloy ang ikatlong impeachment hearing sa Miyerkules. At doon, posible na raw pagbotohan ng mga miyembro ng Justice Committee kung may probable cause ba o wala ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Inilabas po ng mga opisyal sa Amerika ang mga detalye ng manifesto umano ng suspect sa pamamaril sa isang hotel kung saan naroon si US President Donald Trump. Maharap po sa patong-patong na asunto ang gunman na nakabaril ng isang tauhan ng Secret Service. Ating saksihan. Kasagsagan ng hapunan kasama ang White House Correspondents Association sa Washington Hilton Hotel nang marinig ang malalakas na kalabog. May mga nagtago sa ilalim ng mga lamesa. Nagtakbuhan ang mga security personnel papalapit sa stage, kung saan naroon si US President Donald Trump kasama si US First Lady Melania at iba pang dumalo sa pagtitipon. In-escort ang first couple palabas ng venue, maging si US Vice President J.D. Vance at iba pang miyembro ng kanyang gabinete. Kalaunay natunton ng mga otoridad ang suspect na 31 anyos na napaulat na engineering graduate, part-time teacher at game developer na mula sa California. Bago ang kaguluhan, nakunan siya ng CCTV footage nang kumari pa siya ng takbo sa security checkpoint dahilan para ilabas ng security personnel ang kanilang mga baril. Ayon sa mga otoridad, binaril umano ng suspect ang isang Secret Service agent gamit ang shotgun. Nakaligtas naman ang Secret Service agent dahil sa suot niyang bulletproof vest. He's a sick person, a very sick person. I heard a noise and sort of thought it was a tray. I thought it was a tray going down. I've heard that many times, and it was a pretty loud noise. And it was from quite far away. He hadn't breached the area at all. They really got him. Patong-patong na kaso ang kakaharapin ng suspect na bukod sa shotgun ay armado ng handgun at mga patalim. Nakatira raw siya kasama ang kanyang mga magulang sa South Bay area ng Greater Los Angeles. Doon niya inimbak ang biniling mga armas bago siya sumakay ng tren patungong Chicago. Mula roon ay nagtungo siyang Washington DC at nag-check-in sa Washington Hilton. Sa mga panayam sa US media, sinabi ni Trump na nagpadala umano ang suspect ng manifesto sa kanyang pamilya, kung saan sinabi niyang aatakihin niya ang mga opisyal ng Trump administration para raw ito protektahan ang mga nalalagay sa peligro dahil sa mga pulisiya ng administrasyon. Pinuna rin niya kung gaano kahina ang security sa hotel. They seemed to think he was a lone wolf, and I feel that too. Hiniling na ni Trump na i-reschedule ang dinner gala sa susunod na 30 araw. Nangyari ang insidente sa parehong hotel kung saan nagkaroon ng assassination attempt kay dating US President Ronald Reagan noong 1981. Bago ito,
2 beses nang may nagtangka umano sa buhay ni Trump noong 2024. Kasagsagan ng presidential campaign, nadaplisan ng bala sa kanyang tenga sa isang campaign rally. Napatay ng security personnel ang gunman. Matapos ang 2 buwan, namataan ng Secret Service agents ang isang lalaking armado ng baril habang nagtatago sa mga halaman sa golf club ni Trump sa Florida. Itinuturing itong assassination attempt at sinentensyahan siya ng habang buhay na pagkakakulong. Ian Cruz ang inyong saksi. Naghain po ng reklamong tax evasion ng BIR laban kay dating presidential spokesman Attorney Harry Roque, kanyang asawa at kanilang abogado. Ayon sa BIR, aabot sa 3.35 million pesos ang buwis na hindi nabayaran ng mag-asawang Roque kaugnay sa kumpanyang Ganjam Holdings and Trading Incorporated. Kasama riyan ang interest at surcharge. Bukod po sa tax evasion, naghain din ng BIR ng reklamong pagkabigong maghain ng tax returns. Naniniwala si Attorney Roque na politika ang motibo sa paghahain ng reklamo. Intensyon daw nitong mangharas ng mga individual na kilalang suportado ang mga Duterte. Dagdag ni Roque, wala raw basehan ang reklamo. Wala raw aktwal na pag-issue ng shares, kaya wala raw taxable event na pwedeng maging dahilan para patawan sila ng buwis. Naihain din daw nila ang lahat ng kailangang tax returns. Nanawagan sila ng pagiging patas at pagsunod sa due process. Patuloy raw nilang ipagtatanggol ang kanilang karapatan. Lumalabas po sa Presidential Preference Survey ng Octa Research na si Vice President Sara Duterte ang pipiliing presidential candidate na mas marami kung sila ang magtatapatan ni Naga City Mayor Leni Robredo. Saksi si Ian Cruz. Sa resulta ng Presidential Preference Survey ng Octa Research noong nakaraang linggo, kung maraming pagpipili ang kandidato, nanguna si Vice President Sara Duterte na lamang ng 12% sa pumapangalawa na si Naga City Mayor Leni Robredo. Pero paano kung ang dalawang nangunguna lang ang magtatapatan? Ang resulta, una pa rin si Duterte na pinili ng 46% ng mga sinurvey, 35% naman ang pumili kay Robredo. 19% naman ang hindi pa desidido. Ang survey, ginawa noong March 19 hanggang 25 pagkatapos magdeklarang tatakbong presidente si Duterte at bago naghayag si Robredo na hindi siya tatakbo sa anumang national position sa 2028. Turning point para sa Octa sa pagsipa ng rating ni Robredo ang pagbisita sa Naga City ni Pangulong Bongbong Marcos. Kanina, hiningan ng reaksyon ng Malacanang kung may napipisil bang kandidato ang Pangulo ngayong halos mahigit 1 taon na lang bago ang paghahain ng kandidatura sa pagkapangulo. Sa ngayon, sa paningin po ng Pangulo, napakaaga pa pong pag-usapan kung sinong tatakbo sa pagkapangulo sa susunod na eleksyon. Hindi po focus ng Pangulo ang politika sa ngayon. Trabaho po muna. Ian Cruz ang inyong saksi. Lumalabas po sa Presidential Preference Survey ng Octa Research na si Vice President Sara Duterte ang pipiliing presidential candidate na mas marami kung sila ang magtatapatan ni Naga City Mayor Leni Robredo. Saksi si Ian Cruz. Sa resulta ng Presidential Preference Survey ng Octa Research noong nakaraang linggo, kung maraming pagpipili ang kandidato, nanguna si Vice President Sara Duterte na lamang ng 12% sa pumapangalawa na si Naga City Mayor Leni Robredo. Pero paano kung ang dalawang nangunguna lang ang magtatapatan? Ang resulta, una pa rin si Duterte na pinili ng 46% ng mga sinurvey, 35% naman ang pumili kay Robredo. 19% naman ang hindi pa desidido. Ang survey, ginawa noong March 19 hanggang 25 pagkatapos magdeklarang tatakbong presidente si Duterte at bago naghayag si Robredo na hindi siya tatakbo sa anumang national position sa 2028. Turning point para sa Octa sa pagsipa ng rating ni Robredo ang pagbisita sa Naga City ni Pangulong Bongbong Marcos. Kanina, hiningan ng reaksyon ng Malacanang kung may napipisil bang kandidato ang Pangulo ngayong halos mahigit 1 taon na lang bago ang paghahain ng kandidatura sa pagkapangulo. Sa ngayon, sa paningin po ng Pangulo, napakaaga pa pong pag-usapan kung sinong tatakbo sa pagkapangulo sa susunod na eleksyon. Hindi po focus ng Pangulo ang politika sa ngayon. Trabaho po muna. Ian Cruz ang inyong saksi.
Hanggang sa mga oras na ito, nagpupulong sa Prague sina Justice Secretary Frederick Vida at ang kanyang counterpart sa Ministry of Justice ng Czech Republic. Kabilang sa pinag-uusapan ay kung nasaan na ba si dating Congressman Zaldico at kung paano siya pinakamabilis na maibabalik sa Pilipinas. Ang kay Secretary Vida, pagkatapos ng pulong ay inaasahang magiging mas malinaw ang lahat. Dumating na rin sa Prague ang mga opisyal ng Philippine Center on Transnational Crime. Tututukan nila ang aplikasyon sa Interpol o International Criminal Police Organization para sa isang red notice laban kay Koch. Ang red notice ay isang request sa mga law enforcement agencies sa iba't ibang bansa para mahanap at kung maaari, maaresto ang isang wanted na individual habang wala pang legal na aksyon gaya ng extradition. Binigyang pagkilala ang ilang programa at personalidad ng GMA Network sa 20th Gandingan Awards sa University of the Philippines, Los Baños. At kabilang po sa tumanggap ng parangal, ang saksi. Ating saksihan. Hinirang sa 2026 Gandingan Awards ang ulat ng saksi ukol sa problema sa basura bilang most development-oriented news story. Tinalakay rito kung gaano karaming plastic waste ang nalilikha sa Pilipinas taon-taon, gayon din ang mga aksyong ginawa ng iba't ibang LGU. Kinilala bilang Best TV Program host para sa Balitang Hali, si Rafi Tima. Nakuha naman ng DG Docu ang Most Development-Oriented Science and Technology Program para sa episode nitong Rice is Life, Solutions from Filipino Farmers. Dalawang pagkilala naman ang natanggap ng Kapuso Mo, Jessica Soho. Most Development-Oriented Public Service Program ang episode nitong Bagong Umaga ni Aurora at Most Development-Oriented Investigative Story ang Katakot-Takot na Kurakot Part 4. Nakuha naman ng docu'ng Broken Roads, Broken Promises ni Dingdong Dantes ang Most Development-Oriented Documentary. Panalo naman ang Most Development-Oriented Feature Story sa 20th Gandingan ang Agripreneur. Habang Most Development-Oriented Drama Program ang Encantadia Chronicles Sangre Episode 5. Kabilang naman sa mga nag-perform sa awards night ang cast ng Kapuso series na Born to Shine. Sa nakalipas na 2 dekada, kinikilala sa Gandingan ang mga media practitioner at programang nagpapakita ng development journalism at nagbibigay diin sa mga kwentong hatid ay solusyon at social change. Ako, si Aubrey Carampel, ang inyong saksi. Binigyang pagkilala ang ilang programa at personalidad ng GMA Network sa 20th Gandingan Awards sa University of the Philippines, Los Baños. At kabilang po sa tumanggap ng parangal, ang saksi. Ating saksihan. Hinirang sa 2026 Gandingan Awards ang ulat ng saksi ukol sa problema sa basura bilang most development-oriented news story. Tinalakay rito kung gaano karaming plastic waste ang nalilikha sa Pilipinas taon-taon, gayon din ang mga aksyong ginawa ng iba't ibang LGU. Kinilala bilang Best TV Program host para sa Balitang Hali, si Rafi Tima. Nakuha naman ng DG Docu ang Most Development-Oriented Science and Technology Program para sa episode nitong Rice is Life, Solutions from Filipino Farmers. Dalawang pagkilala naman ang natanggap ng Kapuso Mo, Jessica Soho. Most Development-Oriented Public Service Program ang episode nitong Bagong Umaga ni Aurora at Most Development-Oriented Investigative Story ang Katakot-Takot na Kurakot Part 4. Nakuha naman ng docu'ng Broken Roads, Broken Promises ni Dingdong Dantes ang Most Development-Oriented Documentary. Panalo naman ang Most Development-Oriented Feature Story sa 20th Gandingan ang Agripreneur. Habang Most Development-Oriented Drama Program ang Encantadia Chronicles Sangre Episode 5. Kabilang naman sa mga nag-perform sa awards night ang cast ng Kapuso series na Born to Shine. Sa nakalipas na 2 dekada, kinikilala sa Gandingan ang mga media practitioner at programang nagpapakita ng development journalism at nagbibigay diin sa mga kwentong hatid ay solusyon at social change. Ako, si Aubrey Carampel, ang inyong saksi. Biglang naputol ang isa sa mga kable at ilang beses na tila hinampas sa ere
ang slingshot ride na yan sa isang amusement park sa Seville sa Spain. At sa lakas ng impact, pumalas ay ilang bahagi ng ride na halos tumama na sa mga nanonood. 4 ang sugatan sa insidente at 2 rito sakay ng ride, habang 2 naman ang natamaan ng debris. Ayon sa mga otoridad, nagpapagaling sa health center ang mga sugatan. Dessert Bacamo, isang dambuhalang tiramisu cake ang binuo ng mahigit 100 chef sa United Kingdom. Gumamit po sila ng 19,000 itlog, 400 kilong asukal at mahigit 100,000 lady finger biscuits. 2 araw ang binuno nila para matapos ito at umabot ang cake ng mahigit 400 metro at nagtala ng world record na longest tiramisu. Nakasulat sa ibabaw ang "Grazie, Your Majesty" bilang pasasalamat sa hari at royal family sa UK. Naghain po ng resolusyon sa Kamara ang Makabayan Bloc para imbestigahan ang nangyaring engkwentro sa Toboso, Negros Occidental. Kabilang po sa 19 na nasawi ang 2 estudyante mula sa UP Diliman at UP Open University, isang community journalist at 2 Filipino-American. Git ng grupong karapatan, hindi sila combatants at may namatay ring 2 menor de edad. Sa pahayag ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC, edad 17 at 16 anyos na NPA member ang 2. Anila, ang pag-recruit umano ng NPA ng mga menor de edad ay paglabag, hindi lamang ng mga lokal na batas, pero pati sa international humanitarian law. Kinundi na naman ng UP Open University ang enkwentro at nakiramay sa pamilya ng estudyante nilang si Maureen Santuyo na ang advokasya raw ay tulungan ng mga komunidad ng mga magsasaka. Nanawagan din sila ng investigasyon at nakiramay din ang UP Diliman Student Council sa pagkamatay ng counselor nilang si Alisa Alano. Anila, hanggat walang solusyon sa kahirapan, hindi raw nito mapipigilan ang mga tulad ni Alano para alamin ang kalagayan ng mga mahihirap. Ayon naman sa Information Officer ng Bayan ng Toboso, wala raw paalam ang grupo ng mga UP student na magsagawa sila ng pananaliksik sa kanilang lugar. Sinusubukan pa namin kunin ang payag ng University of the Philippines ukol dito. At mag-iimbestiga rin daw ang Commission on Human Rights. Ipinakita po ng mga taga-Tagbilaran City ang mayaman nilang kultura sa pagbubukas ng Saulog Festival. Isang grupo ang gumawa ng Human Wave sa kanilang street dance performance. At ang isang grupo, binigyan pagpapahalaga ang mga tricycle drivers sa kanilang pagsayaw. Magarbo at makulay rin ang iba pang performance. 2 grupo ang nag-uwi ng tig 300,000 pesos na cash prize matapos manalo sa street dance competition at sa ritual showdown. Bahagi mga ito ng pagdiriwang ng pista ni San Jose Obrero, patron ng mga magagawa, tuwing Mayo 1. Beat the init ngayong tag-init. Kaya sa Esperanza Sultan Kudarat, dambuhalang halo-halo ang pinagsaluhan. Sa malaking kawa na lagpas 2 metro ang laki, pinaghalo-halo ang mga sangkap gaya ng yelo, buko, ube, saging, leche flan at gatas. Pagkatapos haluin ay pinamahagi na ito sa mga dumalo sa pista. Ika-7 taon nang ipinagdiriwang doon ang Halo-Halo Festival. At bukod po sa dambuhalang halo-halo, nagkaroon din ng float parade. At nagpasikad din ang mga nagtitinda sa paggawa ng kani-kanilang bersyon ng halo-halo. At mga kapuso, maraming salamat po sa Gandingan Awards para po sa pagkilala ng inyong iginawad sa aming programa. Maraming salamat po at sa inyo po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinaprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi!